Pahiya lamang itong si Charlie matapos ngang dumating itong si Lola Arya upang bawiin na nga ang kanyang pag-aari sapagkat ang deed of donation niya ay peke nga pala. At napatunayan na nga sa korte na walang karapatan ng kahit anumang bagay itong si Joanna sapagkat hindi naman totoo ang ginawa na deed of donation. Kung kaya't ang lahat ng kinuha nga nitong si Charlie ay mababaliwala sapagkat magiging invalid nga ang naging transaction ni Joanna at nitong si Charlie dahil wala naman siyang rights. Kaya naman, lahat ngayon ng pag-aari nito si Charlie ay ibabalik niya ang lahat-lahat kay Lola Arya sapagkat si Lola Arya pa rin ang nag-iisang nagmamay-ari ng naturang kumpanya. Nakarama nga itong si Charlie sa kanyang ginawa kay Joanna at sa matanda. Bumalik sa kanya ang kanyang ginawa. Ngayon ay sa pilitan siyang pinapalayas ng matanda dahil wala na siyang lugar doon sa naturang kumpanya. Napatunayan lang na siya ay talagang napakasakim at isang traitor kung kaya't kailangan na niyang lisanin ang naturang kumpanya. Pinakuha na nga ang mga pulis upang sunduin na nga siya. Ngunit na nanlaban pa siya at kumuha pa ng baril nang siyang naging dahilan kung bakit nagkagulo na nga sa loob ng kumpanya. Hanggang sa nakita nga nitong si Francis na muntikan na nga barilin ng kanyang ama. Humarang siya. Kaya naman si Francis ang natamaan. Sinalupa nitong si Charlie ang kanyang anak at naiinis na pinutukan din ang mga pulis. Maya-maya ay hindi na rin niya kinaya. Mas inuna niyang iligtas ang kanyang sarili at tumakas na nga dahil ayaw nga niyang makulong. Maging itong si Lani at itong si Amy kung saan takot na takot din sa mga pangyayaring yun. Walang magagawa itong si Charlie dahil may abogado din na dala itong si Lola Arya kaya't wala siyang laban doon. Kaya naman, ito nga si Tony ay agad na hinabol ang kanyang dating asawa na ito nga si Lani. Hindi niya hahayaan na tumakas ito at hindi pagbayaran ang lahat ng kasamaan ng kanyang ginawa, lalong-lalo na sa kanyang mga anak na si Nono at Ina. Subalit kahit anong inis nga nitong si Tony ay wala siyang magagawa sapagkat si Lani ay sinabi ang katotohanan na pinakasalan lamang umano niya itong si Tony alang-alang sa kanyang pera at ang katotohanan talaga ay hindi niya mahal ito. Kaya naman sobrang inis nga nitong si Tony, nasaktan niya ng gusto itong si Lani, lalong-lalo na sa ginawa nito na hindi niya makakalimutan na mahabang panahon na pinaglayo sila ng kanyang mga anak, mahabang panahon na kinulong siya at ipanamukha sa kanyang mga anak na patay na siya, ngunit ang katotohanan ay buhay na buhay siya. Bilang banda, dahil nga nagsilayas na nga itong si Lani at itong si Charlie, muli na nga gumawa ng isang open forum itong matanda upang sabihin sa lahat na kung saan nagagalak siya na muling nabalik sa kanya ang kanyang kumpanya at hindi lang yun, ang kanyang pamilya ay nagkaayos na rin sa wakas, lalong-lalo na at tuwang-tuwa siya sapagkat bumalik na nga itong si Joanna at humingi na ng tawad. Ngayon ay buo na ang kanyang pamilya at yun ang pinakamasayang moment para sa kanya, hindi lamang ang yaman niya sa kumpanya kundi ang kanyang pamilya na buo at masaya. Tingid sa kalaman ng matanda ay may isa pa silang matinding problema sapagkat itong si Lani at itong si Charlie na hindi natutuwa sa celebration na ginawa ng matanda, gumagawa pa rin silang paraan kung paano masira ang event na yun. Agad namang mapansin ito ni Juan. Nang siya ay naglibot, nakita niya sa ilalim ng lamesa kung saan may nakatanim na bomba, kung kaya't agad niyang binantaan at binalaan ang lahat na kailangan na nilang umalis sapagkat anumang minuto ay sasabog na ang naturang bomba.